Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of advanced domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of advanced domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Gandang gabi sa inyo mga kapatid at isang pagkataon muli at tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos at isang karangalan na makapagbahagi sa inyo sa gabing ito. At titingnan po natin ang panibagong himala na gagawin ng Panginoon Hesus. Ang pamagat nating pag-uusapan, Jesus weathers the fig tree on the road from Bethany. At ito'y masusupungan sa Mateo 21:18-22. Meron din sa Marcos 11:12-14. Babasahin ko sa wikang Tagalog. Ganito ang sinasabi. Kinaumagahan nang pabalik na sina Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan. Kaya nilapitan niya ito, pero wala siyang nakitang bunga kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, hindi ka na mamumunga pang muli. At agad na natuyo ang puno. Namangha ang mga tagasunod ni Jesus nang makita nila iyon. Sinabi nila, paano natuyo agad ang puno? Sumagot sa Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos. At hindi lamang yan. At hindi lang iyan. Maaari rin yung sabihin sa bundok, lumipat ka sa dagat at lilipat nga ito. Anumang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. Sumagot sa Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya at walang pag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos. At hindi lang iyan, maaari rin ninyong sabihin sa bundok, lumipat ka sa dagat at lilipat nga ito. Anumang hilingin ninyo sa Diyos o sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. Tayo po isandaling manalangin. Ama, salamat po sa gabi ito, O Diyos.
ay kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapangumba. Linisin mo ang aming puso, ang aming kaisipan. O Santong Espiritu, magsalita po kayo sa amin. Buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang tainga at ang pananampalataya sa inyong salita. O Diyos, handa po kami makinig at tukuban mo kayong banal na dugo sa buong ito upang mapadaman namin ang iyong presensya muli. Samahan mo kami hanggang sa matapos ng pag-aaral na ito. Ang natidalangin namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, sumagot sa Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bakit kaya sinumpa ang puno ng igos? So isa-isayin natin ang aral na ito. Tiyak maagang gumising si Jesus, 3 or 4 a.m. Well, nakipag-dialogue siya sa kanyang amang nasa langit upang humingi ng tulong sa mga gawain niya sa maghapon. Kung tayo ay maaga gumising, well, maintindihan niyo ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Ako, palagi kong naranasan yan. Nung nagtatrabaho pa ako, maaga akong gumising. Minsan naman, palagi, lalo na sa ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon, ay talagang maaga. At kailangan maaga. At iba pa magagawin para maihanda natin ang maghapong ito. So, walang binanggit kung saan sila natulog. Palagay ko kina Maria at Marta. Bakit? Kasi nasa Bitanya sila. Umalis na sila papuntang templo habang naglalakbay, nagutom siya at nakakita siya ng puno ng igos. Alalahanin natin siya ay Diyos na nagkatawang tao. 100% Diyos at 100% na tao. The first Adam came to fig tree for leaves to cover his naked body. But the second Adam looks for figs to be able to eat fresh fruit. Ang galing, di ba? So, yun ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Meron po tayo makuhang isang katotohanan nagpapatunay na matamis nga ang punong igos pero hindi pa ako nakakain. Ewan ko kung kayo, marahil talagang pero naniwala tayo na sinasabi ng Biblia. Sa Aklat ng Hukom, Siyam, 11, ito ang sinasabi niya. Sumagot ang olibo, hindi ko maiwanan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari sa inyo. Ang problema sa kaniyang paglapit, walang bunga, mainis ka talaga. Kahit man tayo, di ba? Kung naghahanap tayo ng makain, pupuntang tindahan, walang makain kasi tanghali na. Siya nga pala ang punong igos na ito. Ang igos na ito ay para sa lahat. Bakit nga? Kasi nasa tabing daanan o dinadaanan ng mga tao at pwede kang pumitas dito. Bakit po? Kasi, ang sabi ng Deuteronomy 22:24-25, kapag kayo'y pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo. Huwag kayong mag-uuwi. Kung mapadaan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay sa pamagitan ng mga kamay. Ngunit huwag gagamit ng kalit. Nakakatawa. Siyempre, pagka ganyan, ibang usapan yun. Magha-harvest na. Well, ako, naranasan ko rin yan. Ay talagang napakabuti ng Panginoon. Noon, nagtatrabaho ako sa isang company, paggawa ng candy. Ay talaga namang sawa. Kahit bungi ang ngipin ko. Minsan maaga pa, minsan hindi nag-almusal, candy na ang kinakain. Kahit anong kainin mo, magpakabusog ka. Huwag mo lang anumang batas ng kumpanya ay dapat sundin. At napakabuti. Bawal kumain ka hanggat gusto mo. Minsan hindi nag-almusal, almusal candy, tanghalian candy. Minsan nakakatawa talaga, pero yun ang katotohanan sapagkat nasulat na pala diyan sa Biblia at sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin ang kanyang kapanahunan. Hindi pwede. So, ibang klase. Ang gutom ay totoo. Bilang tao, talagang magugutom ka. At ang Panginoon Jesus bilang tao, gutom siya. Normal. Ang puno ng igos ay totoo. Hindi magic. Kundi totoo ito. Ang inasahan ay may bunga. Ngunit ang totoo ay baog pala. Wala ka maasahan. Ba't baog? Ang igos na ito ay talaga namang wala tayong magawa dyan. Well,
Physical hungry for hunger is a sign of health. Let no fruit go on. Di ba? Talagang ang tawag natin destructive miracle. Bakit? Kasi nga walang bunga. Tapos ang nakita mo puro dahon lamang. So yun ang isang maaaring sabihin natin na ibang klaseng miracle ito. Ang tawag dito, bakit sinumpa o paalala lang mga parents, speak blessing to your children. Bakit? Kasi kailangan nating sabihin yan. Ang ibig sabihin ng Diyos ay talagang napakaganda ang kanyang gagawin. Ang punong igos na ito ay isang simbolo sa mga Hudyong tao at simbahan. Ang bansang Israel ay bansang pinili ng Diyos at nagpapahayag ng matuwid na pamumuhay at talaga namang pinapanatili nila ang lahat ng panlabas na kaanyuan nito at maganda naman ito. But was what the result? Boasting to be children of Abraham, the special heritage of Jehovah, gifted with highest privileges, the sole possessors of the knowledge of God. Habang ipinapahayag nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos, abay, ibang klase talaga. Tinatanggihan nila o tinatanggihan naman nilang anak ng Diyos, si Jesus o ang Mesias, the miracle worker. Dapat silang unang tatanggap sa Mesias to pass from the law. Well, papasalamat tayo. Ang kasalanan ng Israel ay nagiging daan para sa atin o mga hintil. From it all peoples of the earth were to be blessed. Kung ang mga hintil ang tinutukoy kung sasampataya tayo sa Mesias o ang Kristong tagapagligtas, mapalad tayo sa langit ang tirahan natin pagkatapos ng mundo ito. Pero hindi pa ako pupunta ng langit ha. Hindi naman ako nagmamadali. Ewan ko, kayo, nasa inyo. But for me, marami pang ipapagawa ang Diyos sa akin. Dapat kong gagawin. Di ba? Okay, so mababasa natin sa Bagong Tipan, sa Aklat ng Roma 11 to 13 to 14, then verse 20, then 22 to 25. Babasahin ko. Okay, Romans 11. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Dahil ako'y apostol para sa inyo, ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking kababayang Hudyo. At nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Totoo yan. Pinuputol sila dahil hindi sila sumasampataya. Ngunit ikaw naman ay nanatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya, kaya't huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. 22. Dito'y nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampataya sa Kanya. Subalit mabuti siya sa inyo kung manatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw na sanga galing sa olibong ligaw ay naiduktong sa tunay na olibo, kahit nga ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling iduktong sa puno ang mga talagang sanga nito. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Kung hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili, ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga,
ikaw naman ay hindi patawarin. Namangha ang mga alagad sa sinabi ni Jesus, kung meron kang pananampalataya at huwag mong pagdudahan yan. Hindi niya sinasabi sa kanyang mga alagad na may magic ang prayer mo, kundi tutulungan ka ng Diyos sa mga problema mong iyan dahil may kasagutan ang problema upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Verse 22, ang talatang ito ay hindi garantiya na makuha mo yung gusto mo, kundi sa tulong at biyaya dahil sa pananampalatayang kaloob ng Diyos sa iyo. Bakit hindi ginagarantihan ito? Dahil kung may hinihingi ka na labag sa kanyang kalooban, tiyak hindi pwedeng ibigay sa iyo at ayaw niyang mapariwara ka at o mapalayo sa Diyos na laging nagmamahal sa iyo. Tiyak, napakabuti at mahal na mahal tayo ng Diyos. The stronger our belief, the more likely your prayers. The positive lesson to be learned from weathered fig tree is the incredible power of believing prayer, authoritatively spoken in accordance with God's will and purposes. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. So kung titingnan natin, ang kanyang ginagawa sa punong igos ay alam natin na yun ay parabola. Well, sa totoong buhay talaga namang nangyari na sinumpa ng Panginoong Diyos para huwag pamarisan. Ipinapakita sa atin dito na tayo man din ay biniyayaan tayo ng Diyos at dapat tayong aasa sa Kanya. Dahil ng bansang Israel, mahal sila ng Diyos at mahal din tayo ng Diyos. At umaasa tayo sa Kanyang biyaya. Nawa sa gabing ito ay madama natin patuloy ang pagkalinga ng Diyos at tayo magpapasakop na magpapakumbaba lagi sa biyaya. Dahil ang biyaya ng Diyos ay may hangganan. At yun ang paalala sa atin, nawa ay babaonin natin ang biyayang yan hanggang sa masumpungan tayo ng Diyos na patuloy na naranasan ang biyaya at nagtatapat sa Kanya sa ating paglilingkod na mayroong pagmamahal. Muli, magandang gabi at maraming salamat sa inyo. May the Lord God bless you all. Tayo po isang daling manalangin. Dakila naming Diyos, tunay nga po Ama, salamat dahil na minsan pa napakinggan namin ang pangungusap ng Panginoong Diyos. Salamat dahil Ikaw ang patuloy na naggagabay. Salamat binigyan mo kami ng pananampalataya upang magtiwala sa iyo. Salamat dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Ama, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa kabila ng panahon ng pandemyang ito ay napapakinggan pa rin namin ang inyong salita, Panginoong Diyos. Dumadalangin po kami, Ama. Yamang ikaw ang miracle worker, humihingi kami sa iyo na biyayaan mo rin ang sangkatauhan. First and foremost, for the lost soul, na magbalik loob sila sa inyo. Lalo na ang mga hintil, O Diyos. Mga mahal namin sa buhay, tulungan mo, Panginoong Diyos, na nawa ay magbalik loob sila ng totoo. Dahil seryoso ang Diyos na nagmamahal sa amin. Dahil din po, Ama, humingi kami sa iyong tulong patuloy na biyayaan mo kami. Na sa tuwina, ang iyong patuloy na pag-akay ay aming maranasan. Turuan mo kami na magpakumbaba sa tuwina at susunod sa inyo, sa inyong magandang plano sa buhay namin, hindi na sa amin, kundi sa aming pamilya, hindi lamang sa aming pamilya, kundi pati sa aming iglesia as a PBCM family. Tunay nga, Panginoong Diyos. Kaya po, Panginoon, muli, maraming salamat. Maingat po namin binabalik sa inyo ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.